Hello, good day. Welcome back sa video series natin. So, pag-usapan natin ngayon sa video series natin yung Address Resolution Protocol. So, ano ba si ARP? Ano yung purpose ni ARP? So, si ARP is ginagamit para i-resolve yung known IP address of an unknown MAC address, unknown destination MAC address. So, alam mo yung IP address, pero hindi mo alam yung destination MAC address. So, sa networks, kailangan mo ng dalawang address. So meron tayong sa IP networks, meron tayong two types ng addresses. Meron tayong logical or yung layer 3 logical address or commonly known as IP address. So logical siya. Then meron tayong layer 2 or physical address or mas kilala sa tawag na MAC address or born-in address. So, ang ginagamit si layer 2 physical address is para sa device to device na transmission ng traffic mo. So, para mapag-communicate siya dito, kailangan alam ni device na to yung physical address ng interface na ito. So, ito naman para ipasa sa kabila is kailangan alam na itong device na to yung interface address ng device na to. So, yung address niya, physical address. So, si IP address naman is sa logical path. Logical path. So, let's say may traffic tayo na ang source IP. May traffic tayo, meron siyang source IP tsaka meron siyang destination IP. So, yung source IP and destination IP, kunyari dito nag-originate yung traffic, kahit saan dumaan yung traffic mo, dun sa endpoint, sa destination, same pa rin yung source IP tsaka yung destination IP. Yung information na yan is same pa rin. Unlike kay MAC, yung source MAC mo dito tsaka destination MAC mo, sa link na to is magbabago na. Yung source MAC mo, eto, destination MAC, eto. Pagdating dito, yung source MAC mo, eto na si source MAC mo, ang destination na nung traffic mo is eto na yung destination MAC. Hanggang sa makarating doon yung traffic mo, iba na yung destination MAC. So yun yung isa sa mga significant na pinagkaiba ni logical IP tsaka ni physical IP address. So sa example natin, let's say meron tayong host na gustong mag-send ng traffic to iHost and alam niya yung destination IP pero hindi niya alam yung destination MAC address. Ang gagawin niya is magpe-perform siya ng address resolution protocol na message. So paano niya ginagawa yan? Na-achieve daw niya by doing a broadcast on a network. So mag-broadcast siya sa network mo, yung scope ng broadcast domain mo. Then meron tayong iba-ibang type ng address resolution. Nagde-depend ito sa type of traffic. So ang common na type na traffic natin is Ethernet. So ngayon sa mga modern networks natin is Ethernet. So ang ginagamit na address resolution dyan is si ARP or i-resolve mo yung layer 3 na alam mong IP address na layer 3 dun sa hindi mo alam na layer 2 na address. So meron tayong token ring, meron tayong X25 at iba-ibang klaseng type ng link. So meron ding frame relay. So si frame relay, ang ginagamit niya naman is inverse ARP o yung kabaligtaran ni ARP. Alam mo yung layer 2, alam mo yung layer 3, alam mo yung layer 2 address, pero hindi mo alam yung layer 3. So alam mo yung DLCI na information, pero hindi mo alam yung IP address nung pupuntahan mo na traffic. Same din kay ATM, ganon din yung ginagawa niya. Layer 2, i-resolve para malaman yung layer 3 na address. So, BPI, BCI kay ATM, sa
Yan, BPI, BCI. Then, i-resolve yung IP address. So, ganoon gumagana si address resolution. Sa point to point, meron pala isa na type ng link. Si point to point is hindi mo na kailangan ng mag-perform ng address resolution. Since sa link na yan, silang dalawa lang yung nag-uusap. So, alam mo na pag sinend mo yung traffic mo dyan is yung other end yung makaka-receive. Marireceive niyan. Pero na kung may problema sa link, marireceive yung traffic mo. So, walang address resolution dun sa point to point. So, punta tayo dito sa example natin. So, meron tayong network dito. Meron tayong isang switch. Then, meron tayong router. So, si PCA daw wants to ping PCB. Gusto daw niya i-ping si PCB. Mag-send ng ping message. Ping 192.168.10.50. Wait lang, ayusin ko lang yung yung pen ko. Naglolo ko. Parang mahina yung battery. So, si PCA, yung information natin kay PCA, ito yung IP address niya, 192.168.10.4/26. Then, si PCB is 192.168.10.50. Wait lang, ayusin ko lang yung pen. Medyo naglolo ko, nagbiblink pasak. So, let's proceed. Ganun pa rin. So, let's proceed. Ganun pa rin yung pen ko. So, meron tayong MAC address ni PCA 1111.1111:1111. So, for simplicity, in all one na lang natin. Then, si PCB, ang information niya is 192.168.10.50 yung IP address niya. Then, yung MAC address niya is 2222. So, kung mapansin niyo, ito, may nilagyan ko na /26. Assume natin na hindi natin alam na /26 din siya. So, si PCA mag-send ng ping message kay PCB. So, ang unang-unang niyang gagawin is i-check niya kung same network ba sila ni si 192.168.10.40 is same network ba kay 192.168.10.50. So, magagawa niyan sa pamamagitan ng pagko-compare ng IP address niya doon sa subnet mask niya. So, yung IP address natin is 192.168.10.4/26. So, yung subnet mask natin, i-convert natin sa bit. 32 bit yung total neto eh. Ito yung mask natin, /26. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dot 1, 2. So, 8 plus 8 plus 8. Ito 8 to. So, 24 to. 24 plus 2 is equals to 26. So, yung natitira natin para mabuo natin yung 32 bit is gagawin natin 0. So, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So, kailangan nating ma-compare yung kung same siya sa network is kukunin natin yung range ng network natin. So, kukunin natin yung range para malaman natin kung ano yung mga valid host. Kung ito bang si PCA, valid host ba siya ng network na yon at saka si PCB. So, ang range natin is ito, yung information na kailangan natin sa subnet mask. So, importante si subnet mask sa IPv4. So, yung bit assignment niyan is 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. So, ito yung increment natin si 64. So, increment natin is si 64. So, ito yung range ng networks natin dito. 0, 64. Nakuha na natin yung dalawang network. So, para malaman natin kung ilang network meron dyan, kunyari gusto natin malaman na kung ilang network yan, ito, yung combination na to. 1, 1. So, 0, 0. Possible na combinations dyan. 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So, makukuha na natin yung address ng network natin. 192.168.10.0 192.168.10.40
192.168.10, eto si 64, then 192.168.10.128, then 192.168.10.192. So ito yung mga addresses ng mga networks natin. So sa information sample natin na ito, interested lang tayo na malaman kung si PCB ba is member ng network na ito, 192.168.10.0. So since ito yung range natin, ang valid host dyan is from 1 hanggang 62. Since yung last IP address is broadcast, lahat yan 1. Yung dito niya na value, lahat to 1. So ayan si 63, broadcast siya. So pag may nakita kayo sa host part na puro 1, broadcast address yun. Pagka puro 0 naman sa host part, network address yun. So yun yung indicator niya. So balik tayo dito, yung pwede natin gamitin na IP address sa network natin from 1 hanggang 62. So 192.168.10.1 hanggang 192.168.10.62. So pumasok ba dyan si 192.168.10.50? Yes, pumasok siya. Dito siya sa banda. Si 192.168.10.50. So magka-network sila ni si PC1, si PCA, tsaka si PCB is same network sila. Same network. Na-check natin yan using subnet mask. So yun yung purpose ni subnet mask, is para malaman mo na yung IP address na ito or yung host na yan is nagbibilong sa same na network. So ito yung bits para sa network bits, then ito yung host bits ni subnet mask. So si IP address is 32-bit din, si subnet mask is 32-bit din. So 32-bit siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separated siya ng dots. So si dots is nilagay lang dyan para madaling basahin ng mga tao. Pero si computer, wala siyang paki dun sa ano, hindi niya nakikita yung dots niyan. Para lang madaling mabasa ng magbabasa. So nalaman na natin na magka-network siya. So bakit natin chinek? Ang significance nito is kung hindi sila magka-same network ni PCB, imbis na si PCB yung ARP niya, yung MAC address ni PCB yung ARP ni PCA, ang ARP niya, kung hindi niya alam, is yung physical address ni router. Since yung traffic, hindi sila magka-same na network, is by default, and siguro kung walang ibang route, is ipapasa ni PC sa default gateway niya. So let's say sa network na ito, ang default gateway ni PCA or ng network na ito, lahat buong network is si router. Let's say si router 1. So kung hindi niya ka-network, ipapasa niya, hindi niya alam yung pagpapadala ng traffic, is ipapasa niya na yan kay default gateway pag hindi magka-network or same subnet. So ganun yung mangyayari. Yun yung significance nung pag-check ng IP address. And since magka-network si PCA at si PCB, sa PCB, ang gagawin ni PCA is check yung ARP cache niya. So, check niya kung kilala niya na ba yung MAC address ni PCB. Yan. So, kung wala sa ARP cache niya, hindi niya nakita sa ARP cache niya yung information ni PCB, yung MAC address, then mag-send siya ng broadcast sa network. So ito yung information na nakalagay dun sa ARP message ni PCA, yung source IP address niya, then yung source MAC, yung MAC address niya, then yung destination ng traffic is si PCB, yung IP address ni PCB. Then yung destination MAC, since hindi niya alam yung MAC address ni PCB, magpe-perform siya ng broadcast. Pagka F lahat yan, broadcast yung traffic na ipapadala. So, i-send ni PCA yan dito sa switch. Then si switch, upon receiving nung frame, makita niya na broadcast, is ipa-flood niya yan sa
lahat ng ports niya. So ipapadala niya yan dito. Yun yung behavior ni switch. Then upon receipt, si switch kukunin niya information ni PCA, itong MAC address, tsaka kung saan niya na-learn yung port kung saan niya na-learn yung MAC address niyan. Let's say si PCA nakakonect sa port 1 ni switch, ililista niya doon yung MAC address ni PCA. So ayan yung population ng pinopopulate yung MAC address table. MAC address table or CAM table, Content Addressable Memory Table. So yan yung listahan ni switch ng mga devices na nakakonect sa network niya. So every time na may mag-send ng traffic is i-record niya yung, ilista niya doon yung information. Ang purpose niyan is para sa susunod, pag may na-receive siya na frame, let's say si PCB nag-send ng traffic destined para sa MAC address nito ni CPCC, destined kay PCD, nakalagay yung destination na DDDDD, MAC address DD, is ididiretso niya ng forward kay PCD. Kasi alam niya na si PCD is nasa port niya na ganito, and yung traffic is intended for kay PCD, is ipo-forward niya na doon. So yun yung ginagawa ni switch. So balik tayo dun sa traffic ni PCA. So na-receive na lahat ng mga mga devices sa network, pati si router. Si router i-drop niya yan since broadcast, drop niya. Si host D, i-check niya kung para sa kanya yung IP address niya, titignan niya yung destination IP. Since yung destination IP is 192.168.10.50, hindi siya yon. So i-drop niya yung message. Then same din dito kay PCC, let's say si PCC to, check niya yung destination IP, pag hindi sa kanya is i-drop niya yun. Pagdating kay PCB, na-receive niya yung traffic, pagtingin niya dun sa destination IP, siya yun, so i-check niya yung traffic type, yung type ng message. So once na na-receive niya yung traffic type, makikita niya doon ARP message siya, ARP request. So ang gagawin niya is mag-ARP reply siya. So yung ARP reply ni PCB, yung source IP is yung IP address niya. Then yung source MAC is yung MAC address niya. Then yung destination is yung IP address ni PCA. Then yung destination MAC is destination MAC ni PCA. So alam niya na yung destination MAC since si PCA is nag-send ng broadcast and sa kanya intended yon. So alam niya na yung broadcast ay yung MAC address ni PCA. Parang may nag-text sa'yo ng cellphone, kahit hindi mo alam kung sino nag-text, magre-register yung number. So pwede kang mag-reply. So since alam niya na yung destination MAC ni traffic niya is i-send niya na diretso yun kay PCA. So hindi niya na i-broadcast since alam niya yung destination MAC, kompleto yung information niya, source IP, destination IP, source MAC, and destination MAC. So i-send niya na diretso kay PCA yan. So upon receipt ni si switch, na-learn niya na dun sa port na ito is dun nakakonect si PCB. So ililista niya rin yung information ni PCB. Let's say sa port 2, si PCB, andun pala si PCB 2222.22222. So si 1 nasa 1111.1111111 ganun. And so on and so forth. So yung traffic na generate ni PCB, ang tawag doon is unicast. Unicast traffic or 1:1. Yung kanina yung ginawa ni PCA is broadcast. 1:many except doon sa port na originating. Then yung isa pang traffic is multicast or 1:many. 1:many. So kunyari si PCB nag-perform ng broadcast message, selected lang yung makaka-receive nun traffic. Selected lang yung pagpapadalan.
So si PCB is nagsend na ng ARP reply. Kapag na-receive na ni PCB ni PCA yung message na ARP reply ni PCB, is pwede na siyang mag-ping. Pwede niya na i-ping si PCB. Since kompleto na information niya, meron na siyang source IP niya, IPA, then destination IP, si B, then yung source MAC A, then yung kulang niya kanina na destination MAC, yung MAC ni B. So, kompleto niya na information na kailangan niya para ma-perform yung function na ping. So, yung ping niya na. So, ganun gumagana si address resolution protocol. So, nire-resolve niya yung known na layer 3 IP address into unknown layer 2 IP address. So, thank you very much for joining me in this videolets or maliliit na mga videos na mga certain topics about networking. So, hope to see you again in my next videos, and thank you for watching. Have a good day.